Hello everyone, luluto po tayo ng simpleng merienda na paborito po ng mga Pinoy. At ang budget po natin dito ay nasa 70 to 100 pesos lamang po na good for 7 persons. So napakatipid po, murang-mura mga kaibigan. So ito po, bumili tayo ng fresh na niyog o coconut para kakayurin natin sa halagang 15 pesos lamang po yan mga kaibigan. Kasi mas maganda kung tayo ang magkakayod at may estimate natin kung makapal o firm ang pagkakayod para marami ang gata. Siyempre pag firm, mas marami ang gata na lalabas. So ito naman pong bao na pinagkayuran, pwede natin ma-recycle yan. Maraming gamit po yan, maraming silbi kung ating lilinisin at aayusin. Sa ibang bansa nga, lalo sa bansang Middle East, ang mahal po ng bao ng niyog. Mahal na mahal po yan doon mga kaibigan. Ang presyo niyan grabe, magugulat ka. Samantala sa atin pakalat-kalat lang yung mga ganyang bao ng niyog. So ayan na po mga kaibigan, ito na po ang kakanggatan na ating gagamitin. Isi-set aside natin dahil ilalagay natin to sa huli mga kaibigan, pampinali baga. So ayan po ang kakanggata. Ang ginamit kong sabaw dyan ay yung sabaw mismo ng niyog at dinagdagan na lang ng kunting tubig mga kaibigan. Kasi mas maganda kung yun din ang gagamitin para hindi sayang, at the same time may lasa siya, manamis-namis mga kaibigan. So ganun lamang po. So ayan naman po ang saging na saba na in-slice natin. Depende ho sa laki ng gusto nyong i-slice. Medyo maniba lang, hindi pa masyadong hinog, katamtaman lamang po. So ayan po ang saba. At nabili naman natin yan sa halagang 23 pesos lamang po ang 1 kilo, pero hindi ko ginamit lahat dahil marami po siya. Halos isang piling mga kaibigan. So there you are. At napakadali lamang po itong ating recipe, mga 30 minutes lang okay na po siya. Meron na tayong merienda, pwede rin pang almusal, pang breakfast. Masarap po yan mga kaibigan at matipid. Tulad nung sinabi ko, 70 to 100 lamang po na good for even 7 to 10 person. Kakasya siguro dahil marami po siya. So there you are mga kaibigan. At alam niyo po ang saging na saba, maganda po yan sa katawan. Kaya lagi kayong kakain yan, lalo na yung fresh na hindi pa naluluto. Masustansya po yan. So ito naman po ang ating gagamitin, brown sugar. Yung brown na brown kasi bukod na sa mas mura, mas masustansya. So there you are. Ayan na po, nilagay na natin ang kamuting kahoy na in-slice. Nilagyan na rin ng brown sugar. At the same time, meron na po akong naunang niluto na malagkit. 1 cup of malagkit na hinalo natin. So ayan na po, para maging malapot po siya. At nilagay na rin natin yung yung pangalawang gata. Yun ang ating pinakasabaw. So haluin lamang natin. Pero yung nauna po, inano ko na po, na fresh na po para lumapot po siya yung malagkit. Inuna kong niluto. Tapos isinabay ko na yung kamuting kahoy dahil medyo matigas. Kamuting kahoy is kasaba, root crops, another kind of root crops, kasaba, na masarap po siya mga kaibigan. At marami po tayong nagagawa galing sa kasaba. Even yung dahon niya, luluto siya, nagagataan, lutong Bicol mga kaibigan, yung talbos niya pwede nating gataan. Kaya kung meron kayong mga surroundings, may mga space pa kayo, magtanim po kayo dahil hindi po siya mahirap alagaan mga kaibigan. So there you are. Ayan na po, tapos na ang ating finished product mga kaibigan. Ayan na po, kain-kain. Masarap po yan ang merienda o kaya almusal. Hanggang sa muli mga kaibigan, thank you for watching. At marami pa po tayong gagawin mga simpleng pagkain, simpleng merienda na murang-mura lang at masustansya. Okay, bye-bye everyone.